naputukan ng kuryente sa poste. Yan ang naabutan ng binatang si Dan pauwi ng bahay. "Ma! Mga kapatid ko!" Pag-aalalang sambit niya. Pagkatapos bitawan ang tulingan na uulamin sana nila. Puno man ng apoy ang pinto, pero pilit pa rin niya itong pinasok. Agad na bumungad ang sunog na katawan ng ina at ama na nakaakap sa sanggol niyang kapatid. Mabilis itong inilabas ng binata at inihiga sa kalsada. "Bitawan niyo ako! May mga kapatid pa ako sa loob!" Sigaw niya habang pumipiglas. "Sir, malala na po ang apoy. Huwag niyo na pong subukan." Tugon ng isa sa mga bombero. Isang oras din ang lumipas at nakalatag na nga sa sahig lahat ng katawan na nahanap mula sa sunog. Nilibot ni Dan ang bawat bangkay. Nagdarasal na hindi mahanap ang mga kapatid. Nang matapos maglibot, "Buhay pa sila, Ma. Wala sila sa mga nakalatag na bangkay." Masayang sambit niya habang nakayakap sa bangkay ng kanyang mga magulang. "Isang buwan na rin, Ma, Pa. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin nahahanap ang dalawa ko pang kapatid. Kung alam ko lang na yun na yung huling magkakasama tayo, di sana hindi na lang ako lumabas para bumili ng ulam." Bulong ng binata sa kanyang sarili habang hawak ang tindang sampagita sa harap ng simbahan. "Tulong! May snatcher!" Sigaw ng babae. Mabilis namang tumakbo si Dan para habulin ito. "Ibalik niyo sa babae yan!" Sigaw niya habang humahabol dahil malayo-layo na rin ito. Kaya naisipan niyang pumulot ng bato at ihagis sa magnanakaw. "Aray! Peste!" reklamo ng magnanakaw. "Pre, nagdudugo ulo mo. Kunin mo na wallet sa loob tapos ihagis natin pabalik." Suhestisyon ng kasama nito. Agad naman itong ginawa ng snatcher. Isang kislap mata, lumipad ang bag patungo sa mukha ni Dan. "Aray!" reklama niya. "Okay ka lang ba, kuya?" tanong ng babae. "Okay lang naman. O ito na bag mo. Sa susunod mag-ingat ka, ha? Quiapo to. Maraming masasamang loob dito." Sambit ni Dan. "Opo, sa susunod po't mag-iingat na ako. Ito pong pasasalamat ko." Sambit ng babae habang iniabot kay Dan ang pera. "Nagtatrabaho po ako para kumita. Masaya po akong nakatulong sa inyo. Hindi niyo po kailangang bayaran ng tulong ko." Sambit ni Dan. "Pero kung mapilit ka po, mas mabuti po na ibigay mo na lang sa mga batang namamalimos yan dito. Mas kailangan nila yan kaysa sa akin." Pahabol na sambit ni Dan. Ramdam ng babae ang malalim na lungkot sa mata ni Dan, kaya hindi na ito umapila at agad na umalis. "Ate, palimos po. Kahit po 5 lang. Gutom na po kasi ako eh." Sambit ng 7 taong gulang na batang lalaki. Magaan ang loob ng dalaga, kaya walang ano-ano't inabutan niya ito ng 20 pesos at umupo sa harap ng bata. "Ang bata-bata mo pa. Wala ka ng pamilya? Asan ang mga magulang mo?" Mahinahong tanong ng dalaga. "Namatay po sila sa sunog. Kakarating lang po ni Papa galing Dubai. Nagbabalot po kami ng regalo nung araw na yun para sa Pasko. Tapos, umaapoy na po yung banyo at kisame." Pagpapaliwanag ng bata. Napapunas ng luha ang dalaga, dala ng lungkot para sa kwento ng bata. "Ako nga pala si Anika. Anong pangalan mo?" tanong niya. "Ako po si Donnie." Tugon ng bata. Agad na hinawakan ng dalaga ang bata sa kamay. "Sumama ka na lang sa akin. Maraming pagkain sa bahay namin." Pag-aya ni Anika. Agad namang napa-oo ang batang si Donnie. Habang sa kabilang banda, isang mamahaling pitaka ang nakalapag sa lamesa. "Tiba-tiba tayo!" Masayang sigaw ng magnanakaw. "Nakaipon ka na rin, boss. Makakabili na tayo ng maraming flyers para
Mahanap ang Kuya Dan mo at kapatid na si Donnie. Masayang sambit ng kasama nito. Sayang nga eh, kung di tayo hinabol ng feeling superhero kanina, di sana nabenta na natin sa Facebook yung mamahaling bag na yun. Pang shawarma rin yun ano. Sambit ni Dario. At pang milk tea. Malambing na tugon ng kasama nito. Habang sa kabilang banda naman, tuluyan ngang inuwi ni Anika si Donnie. Pasensya na, basurero si tatay kaya maraming mga nakatambak sa sala. Pa, si Donnie nga pala. Napulot ko siya sa simbahan. Biktima siya ng sunog nung nakaraang buwan. Nakakaawa naman. Susubukan ko bukas pumunta sa barangay para malaman kung patay na ba pamilya nito. Pagpapaliwanag ni Anika sa kanyang ama. Kinagabihan, kakatapos lamang maghapunan ni Anika at Donnie. Umalis ang tatay nito patungong simbahan. Sumasideline kasi si tatay na tagalinis doon kapag gabi. Sambit ni Anika kay Donnie. Ganun po ba? Kaya pala bigla siyang nawala. Tugon naman ni Donnie. O siya, maligo ka na. Siguradong matagal-tagal ka nang hindi nakakagamit ng sabon. Utos ni Anika sa bata. Tumungo si Donnie sa harap ng pinto ng banyo. Pagtanggal nito ng punit na short, nalaglag mula sa loob nito ang isang litrato na agad namang dinampot ni Anika. Eto yung nagtitinda ng sampagita. Teka, eto yung magnanako na ng snatch ng pera ko. Pagtatakang gulat niya. Kaano-ano mo sila? Tanong ni Danica. Mga kuya ko po yan, pero patay na po ata sila ngayon. Isang buwan ko na kasi silang hindi nakikita eh. Tugon ni Donnie. Umupo si Anika sa harap ng bata. Buhay pang mga kuya mo, Donnie. Nakita ko sila. Itong Kuya Dan mo, nagtitinda siya ng sampagita sa harap ng simbahan. Ito namang si Dario, mandurukot siya sa Quiapo. Masayang sambit ng dalaga. Laking tuwa naman ni Donnie. Babalik tayo sa simbahan bukas. Hanapin natin sila. Pahabol pang sambit nito. 3 araw din ang nagpabalik-balik sa simbahan si Anika at Donnie hanggang sa "Bitawan niyo ako!" sigaw ng binata mula sa malayo. "Magnanakaw ka! Nasagasaan yung ginang na ninakawan mo!" sigaw ng lalaki na nakatapak sa ulo ng magnanakaw habang nakasubsob sa lupa. "Nagmamakaawa ako, bitawan niyo ko. Hindi ko po sinasadya." Hagulgol na pagmamakaawa niya. Sinabunutan ng lalaki ang buhok ng binata at kinalatkat papasok ng sasakyan. Nagkalat sa sahig ang mga flyers na galing sa bulsa nito. Ukit ang mukha ng kapatid na si Donnie at kuyang si Dan. Maraming mga tao at ingay. "Si Kuya Dario!" bulong ni Donnie sa sarili na agad tumakbo patungo sa kuya na nasa loob na ng sasakyan at umiiyak. "Donnie? Kuya, nakita mo ba yung batang kasama ko? Yung batang mistiso?" tanong ni Anika sa tindero habang hawak ang cotton candy. "Yung bata! Nasagasaan!" sigaw ng mga tao. Nabitawan ni Anika ang cotton candy at agad na tumakbo. "Donnie! Diyos ko!" sigaw ng kabadong si Anika habang buhat ang katawan ng bata na puno ng dugo sa mukha at bali ang binti. "Donnie? Ang kapatid ko! Mga walang iya kayo! Nasagasaan yung kapatid ko!" "Donnie! Ako to! Ang Kuya Dario mo! Bumangon ka!" Pagmamakaawa ni Dario sa mga pulis. "Manahimik ka! Dadagdagan namin kaso mo nang hindi ka makalabas sa kulungan!" Pananakot ng pulis. "Sergeant, may nasagasaan kami sa harap ng simbahan. Magpadala kayo ng ambulansya." Sambit ng pulis sa telepono habang umaandar papalayo. "Donnie, huwag kang matutulog. Dumilat ka lang, okay?" Utos ni Anika sa bata habang buhat ito. "Ate, masakit po ang katawan ko. Pero wala po akong nararamdaman sa binti ko. Inaantok din po ako." Dahan-dahang sambit ni Donnie habang umiiyak at nakangiti.
Agad na tumayo si Anika para pulutin ang mga nakakalat na papel sa kalsada. "Titingin lang ba kayo? Tulungan niyo naman kami! Kailangan namin ng ambulansya!" Sigaw ni Anika habang pinupulot ang mga papel. Agad na tinali ni Anika ng makakapal na papel sa binti ni Donnie para mabawasan ang mga dugong lumalabas dito. Siya namang hinto ng ambulansya sa harap nila. "Ang tagal-tagal niyo naman, kuya!" Galit na sigaw ni Anika. "Iniingatan mo po kasi sana ang kapatid mo, ma'am. Parang kasalanan pa namin kung bakit nasagasaan yan." Sermon ng tao mula sa sasakyan. Agad namang inakyat ng bata para dalhin sa ospital. 3 minuto nang makalis ang ambulansya sa tapat ng simbahan. "Sampagita po kayo dyan!" sigaw ni Dan nang paulit-ulit habang naglalakad patungong simbahan. Napahinto ito nang may matapakan itong madulas. "Kadiri! Tae, bakit kasi hindi responsable mga nag-aalaga ng aso dito eh?" Reklamo niya habang kinukuskos ang tsinela sa damo. Pero dahil sa talsikan ang binti niya ng konti, walang ano-ano niyang pinulot ang papel na lumipad sa kanyang harap. Agad niya itong pinuna sa binti at tinapon sa basurahan. Nang mahagip ang mata niya, ang sarili niyang mukha na nakaukit dito, agad niya itong dinampot. Muli, lalaki ang mata ni Dan. "Mukha ko at ni Donnie? Buhay! Buhay si Dario! Buhay ang kapatid ko! Andito lang siya sa malapit, sigurado ako." Wala sa sariling tumakbo ang binata sa loob at labas ng simbahan para libutin ito. Bawat flyers na nadadaanan sa kalsada ay katumbas ng labis na saya niya. Huminto ang binata sa harap ng simbahan para tignang malayo ng buo ang lugar. Nagbabakas sakaling mahagip ng mata ang kapatid niya. Isang malakas na pipip mula sa likod. Pagkaharap ng binata sa likod, puting liwanag kasunod ng isang kisap mata. "Yung binata na sagasaan!" sigaw ng ginang. "Ano ba yan? Ang dami namang disgrasya ngayong araw!" reklamo ng kasama nito. Ilang minuto nga at dumating ang pangalawang ambulansya para dalhin ang binata sa ospital. "Painkiller po, 5, sambit ni Anika sa kantin ng ospital. "Magsitabi kayo!" sigaw ng isa sa mga nurse na tulak-tulak ang kama ni Dan mula sa labas ng ospital. "Siya yung kuya ni Donnie. Si Dan! Kuya, gawin mo na pong 10 yung painkiller. Mukhang 2 yung may kailangan eh," sambit niya sa tindero. Habang sa police station, isang matinding suntok ang natamo ng isa sa mga pulis galing kay Dario. "Papatulan na kita! Kanina ka pa sa kotse!" pagbabanta ng pulis. "Saktan mo! Patayin mo! Wala akong pakialam!" "Mas gugustuhin kung ako na lang mamatay kasi sa kapatid ko. Nasagasaan nyo! Mga kriminal kayo!" sigaw ni Dario, dahilan para maubos ang pasensya ng pulis. Nasuntok ito ng pulis. Nadala si Dario sa sahig at tumama ang ulo sa nakausling pako mula sa lamesang gawa sa kahoy. "Sergeant, ano nangyari? Labag sa code yan!" sambit ng isa sa kasamahan nito. "Inuubos pasensya ko eh. Nagdilim paningin ko. Dalhin nyo na lang sa malapit na ospital. Di naman malalayan," tugon ng pulis. Maingay na tunog ng ambulansya patungong ospital. Sakay ang walang kamalay-malay na si Dario na nakabenda ang ulo. "Ang tagal naman magising ng mga kuyang to," sambit ni Anika habang pinagmamasdan ang nakaratay na si Dan na bali ang braso, katabi ang kapatid na si Donnie na may baling binti. Lumapit si Anika sa binti ni Donnie para tanggalin ang makapal na papel na nakatali dito. Natulala ang dalaga nang makita ang mukha ni Dan at Donnie sa papel. "Missing? Teka, kung andito ang mukha ni Dan, ibig sabihin hindi siya nagpagawa nito? Si Dario ba yung nasa loob ng sasakyan kanina? Yung nahuli ng mga pulis na nakasagasa kay Donnie?" Gulat na sambit niya. Unti-unting dumilat ang mga mata ni Dan habang nakaratay sa kama. "Tubig," bulong ng binata. Agad namang lapit ni Anika. "Bawal ka, Dan.
Kailangan mo nang tapusin ang operasyon mo, okay? Magbabasa ako ng bulak, nguyain mo na lang muna. Sambit ni Anika. Paano mo nalaman pangalan ko? Di ba ikaw yung babaeng nanakawan ng bag? Dahan-dahang tanong ni Dan. Agad na lumapit si Anika at ginulo ang buhok ni Dan. Lumingon ka sa kaliwa. Siya nagsabi sa akin ng pangalan mo. Utos ni Anika. Tony? Buhay ka! Kasunod ang malalim na buntong hininga. Nasagasaan siya kanina sa simbahan sa Quiapo. Buhay si Dario, Dan. Siya yung nang snatch sa akin sa simbahan. Yung hinabol mo, hinuli siya kanina ng mga pulis. Yung sasakyan mismo na yun yung nakasagasa sa bunso niyong si Donnie. Di naman daw malala. Huwag kang mag-alala, lalabas muna ako, bibili ako ng bulak sa baba. Pagpapaalam ni Anika. Habang bumababa papuntang kantin, hindi napansin ng dalaga ang kama ng pasyente. Hindi rin naman siya napansin ng nurse na nagtutulak nito, kaya nasagasaan siya dahilan para madulas ng 3 hakbang pababa ng hagdan. Miss, okay ka lang ba? Tanong ng binatang pasyente na tumayo mula sa kama. Sir, wag ka po muna tumayo, mahihilo ka. Sambit ng nurse na nagtutulak sa kama nito. Nahilo nga ang binata at bumagsak agad namang napatayo si Anika para masalo ito. Mukha sa mukha ang mga sunod na tanong na lumabas mula sa bibig nila. Ikaw si Dario, di ba? Tanong ni Anika. Ikaw yung babae na kasama ng kapatid ko. Kamusta si Donnie? Tanong ng pasyente. Nasa kwarto niya kasama ng kuya Dan mo. Bibili ako ng dagdag pang painkiller para sa'yo. Hintayin mo ako sa taas. Sambit ni Anika habang naglalakad papalayo kay Dario. Malaking ngiti naman ang tugon ni Dario kahit pa masakit ang ulo nito, gawa ng pagdudugo at pagkakabagok. Pagkalipas ng 2 buwan, tunog ng tansyan at kalat sa sahig mula sa konfeti na pinaputok ni Anika. Merry Christmas! Masayang sigaw na bati niya. Ipinasok ni Dario ang cake, mga prutas at kung ano-ano pa. Merry Christmas, Kuya Dan, sabi ng doktor after 1 week, pwede na kayong lumabas ni Donnie. Masayang sambit ni Dario habang nakaakap sa kuya. Si Donnie, mukhang hindi tayo titirahan ng cake. Tirahan mo kami, Donnie. Yan lang handa natin ngayong Pasko. Biro ni Anika. Cake lang ba meron tayo? Wala ba tayong handa? Birong tanong ng 7 taong bata na si Donnie. Marami tayong handa. Pag uwi mo sa bahay, na inuupahan ko. Makakain ka na palagi ng masasarap. Biro ni Dario habang kinikiliti ang leeg ng mas batang kapatid. Basta para sa akin, hindi ko kailangan ng magarbong handa ngayong Pasko. Kahit Paskong ospital to, mas importante pa rin na nagkikita-kita na tayo. Mangiyak-ngiyak na sambit ni Dan. Kuya, wag kang umiyak, na iiyak din kami eh. Birong sambit naman ni Dario. 2 linggo ang lumipas at tuluyan na nga nakalabas ang magkakapatid sa ospital. Dumating ang Enero, ika-6 ng bagong taon. Pinagpatuloy ng 3 magkakapatid ang mga pag-aaral nila. Paskong ospital man yung naranasan naming magkakapatid, kontento ako. Ang importante, malulusog, buhay at magkakasama na kami. Sana kayo din, ma, pa. Masaya na kayo sana dyan sa taas. Sambit ni Dan habang nakaluhod sa loob ng simbahan ng Quiapo. Maraming salamat sa panonood, mga kakwentuhan. Huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong istoryang mapupulutan ng aral at inspirasyon sa buhay. Hanggang sa susunod nating istorya, mga kakwentuhan.